Hello, ako nga po pala si Reggie and welcome back to Jesus Christ Daily. Sige po, ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral kahapon. Basahin po natin ang Galatians chapter 5, beginning verse 22. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness. At doon tayo nagtapos sa faithfulness kahapon, no? Then, gentleness and self-control. There is no law against these things. Those who belong to Christ Jesus have nailed the passion and desires of their sinful nature to His cross and crucified them there. No, so dito, ang Holy Spirit po pala produces gentleness. Bakit po importante na tayo po ay maging gentle? Ang sabi po sa Proverbs chapter 15 verse 1, a gentle answer deflects anger, but harsh words make tempers flare. No, minsan di natin maiwasan na mag-away ang mag-asawa, minsan nag-aaway ang magkaibigan, ang magkamag-anak, ang mag-coworker, kahit nga best friend minsan nag-aaway, no? Minsan nakakaaway din natin yung ating kapwa born again. Pero bakit minsan lumalala at humahaba ang mga pag-aaway-away? Dahil malakas ang boses, mahilig makipagsigawan, no? Pero ang epektibong paraan pala para maibsan po ang galit ng iyong kapwa is kind words or gentle words. Maging mahinahon po sa ating pong pananalita. At alam mo kung bakit din na lumalala ang away? Dahil walang gustong magpakumbaba. Kung nais natin na makipagkasundo, kung nais natin na wag nang lumala pa o humaba pa ang pag-aaway, ang pinaka-efektibo po na paraan is to be humble. Magpakumbaba po tayo. At sabi pa dyan is self-control. There is no law against these things. Bakit importante ang self-control? Proverbs chapter 25 verse 28, a person without self-control is like a city with broken down walls. Napaka-importante po ng bakod, lalo na nung panahon po ng Old Testament. Dahil pwede pong makapasok ang mga kaaway sa loob po ng isang city, no? So sa buhay natin ganun din. Kapag wala ka pong self-control, you are allowing Satan to seep through o makapasok sa ating pong mapayapang buhay. Wawasakin ni Satan ang ating kapayapaan. Guguluhin niya ang ating isip at magkakaroon ka ng stress. At hindi lang po 'yon, no? It will infiltrate your life, your joy, your sanity. Nabibigyan po pala ng daan, ng pintuan ang demonyo, ang kaaway upang wasakin ang ating buhay kapag ikaw ay isang taong walang self-control. Kontrolin mo ang iyong galit. Kontrolin mo ang iyong emosyon. Kontrolin mo yung mga bagay na alam mong sisira sa iyong relasyon sa iyong kapwa. Minsan kasi kapag nakapagsalita ka na, lalo na kapag gagalit ka, ang lalabas sa bibig natin mga masasakit na pananalita. At tendency hindi na natin maibabalik 'yon. Mahirap na pong ibalik. ang masakit na salita po kasi ano po 'yan eh. Talagang nagpe-penetrate hanggang sa puso. Kaya minsan 10 years na, 15 years na hindi pa rin nila makalimutan yung masakit na salita na sinabi po natin, no. Sabi nga po sa kasabihan, ang isda daw po ay nahuhuli sa bibig. So be careful on what you say dahil meron po yang consequence. So as a born again Christian, wag po nating kalimutan ang mga fruits of the Holy Spirit na ito, no? Kasama po ang gentleness pati ang self-control. So reviewin natin ano po yung mga fruits of the Holy Spirit na kailangan nating hinihingi sa Diyos every day. The fruits of the Holy Spirit are love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ngayon, ano sabi po sa 24? Those who belong to Christ, ikaw, tayo, na mga born again na that we represent Christ, kaya nga tinawag tayong Christian, have nailed the passion and desires of their sinful nature to His cross and crucified them. Ipako muna kapatid,
Huwag mo nang binabalik-balikan ng mga kasalanan na yan. Kailangan po natin yung ipako. When you say ipako, kapatid, dun na siya. At huwag mo nang babalikan pa, pinatay mo na ang mga sinful desires na ito. No, bago ikaw ang mawasak niya, no? Wasakin mo ang mga sinful desires na ito. How? By allowing the fruits of the Holy Spirit to manifest in your life. Paano? By always seeking first the kingdom of God and His righteousness. Lagi mong unahin si Jesus. Pagkagising mo pa lang sa umaga, mag-pray ka, mag-devotion ka. And whenever you talk to other people, always put in your mind that I should give honor to God today, that I should glorify God and honor God in whatever I do and whatever I say. At kung paano kang magmahal, maglingkod at makitungo sa iyong kapwa. No, yun lamang po, mag-iingat po kayo and God bless.